Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Higit 130 delegates na mula sa United Nations International NGOs, national government agencies at mga donor partners ang nagtipon para sa 5th Bangsamoro International Development Partners Forum o BIDPF sa Davao City. Pinangunahan ng Bangsamoro Planning and Development Authority o BPDA kasama ang European Union sa pamamagitan ng Subatra at UNICEF ang nasabing forum na nakatuon sa pagpapalakas ng strategic partnerships para sa rehiyon. Bitbit ang temang From Promise to Prosperity, Celebrating Gains, Accelerating BARM's Transformation through Strategic Partnerships. Layo ng forum na natiyakin na ang suporta ng mga international development partners ay patuloy na nakahanay sa Second Bangsamoro Development Plan Midterm Update. Dagdag pa kabilang rin sa mga pangunahing layunin ng programa ay ang pag-align ng mga prioridad, pagpapabilis ng mga konkretong aksyon na may tiyak na resulta at pagpapalakas ng kooperasyon para sa mga inclusive governance. Pagdating ni Bangsamoro Chief Minister Abdurrauf Sami Gambar Makakuwa bilang keynote speaker, binigyang diin niya na ang kapayapaan sa Bangsamoro ay hindi lamang isang pangarap kundi isang matibay na pundasyon para sa kaunlaran, dignidad at pag-asa. Alinsunod sa mas matatag na Bangsamoro Agenda, muling pinatibay ng pamahalaan ang pangako sa moral governance, accountability at evidence-based leadership upang matiyak na ang mga benepisyaryo o benepisyo ng kapayapaan ay mararamdaman mula Tawi-Tawi hanggang Maguindanao. Samantala, sa iba pang mga balita, namahagi ang project tabang ng 1,200 set ng mga binhi sa mga benepisyaryo sa Barangay Kapimpilan, Bayan ng Kadayangan bilang bahagi ng pagbubukas ng ika-7 Special Geographic Area Founding Anniversary. Isinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng livelihood component ng Project Tabang sa pamamagitan ng Oplan Bangsamoro Rapid Assistance o OBRA. Layunin ng aktibidad na palakasin ang produksyon ng agrikultural at suportahan ang mga Bangsamorong magsasaka at pamilya na nasa Special Geographic Area. Kasabay ang pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng SGA, ipinakita rin ng Bangsamoro Government ang patuloy na paghahatid ng konkretong serbisyo at suportang pangkabuhayan sa mga komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang service caravans. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, pinapatibay nito ang adhikaing isang maunlad at isang malakas na pagsuporta sa mamamayang Bangsamoro sa sektor ng agrikultura. Makalipas ang 7 taong operasyon at pamamahala, muling ipinagdiwang ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Special Geographic Area ang ika-7 foundation anniversary nito sa pangunguna ng Special Geographic Area Development Authority. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Taong 2019, buwan ng Pebrero, nang opisyal ng maitatag ang Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng plebisito kung saan 63 barangays ang lumahok at bumoto na maging bahagi ng BARMM. Ngayong taon, ipinagdiriwang muli ng SGA ang ika-7 foundation anniversary nito mula February 7 hanggang February 15, 2026. Sa temang 7 taong pagkakaisa, Bangsamoro Muttahidun Lihadafin Wahid, One Bangsamoro, One Shared Goal. Sa isang motorcade at float parade, opisyal nang binuksan ang selebrasyon kung saan ipinarada ng iba't ibang munisipalidad ng SGA at ilang bar ministries ang kanilang mga inihandang makukulay at magagarbong floats mula Crossing Bual, Poblasyon 7, Midsayat, North Cotabato hanggang Crossing Kapimpilan, Kadayangan, SGA. Hindi rin nagpahuli ang mga empleyado mula sa iba't ibang farm MOAs na nakibahagi rin sa naturang motorcade. Tampok din sa opening salvo ang distribution ng mga serbisyo mula sa mga ministries katulad ng Farm Equipments, Certificates of Land Ownership Award, 232 hectares na lupain, assistive devices at iba pang katulad ng job fair at libreng passport application. Highlight din ng cultural performances kung saan naglaban-laban ang 8 grupo na nagpapakita ng mga pinagdaanan ng Bangsamoro, pagiging matatag nito, pakikipagsapalaran at pagkakaisa na nagbunga sa otonomiyang tinatamasa sa kasalukuyang henerasyon. Sa mensaheng binahagi ni BARM Chief Minister Abdurrauf Makakuwa, binigyang diin ito ang seguridad at bunga ng pakikipagsapalaran ng mga Bangsamoro sa SGA. Coordination
with the security sectors, the AFP, General Bonayog is here, the Philippine National Police, Jason De Guzman is here. It's only a manifestation that VARM is in a close coordination with our security sectors when it's come to security problem of our region. So, in other words, with this setup of our security arrangement, sa ngayon, the VARM is now in the good hands when it's come to security problem. So, balik-balikan ko lang, yung kasiguraduhan natin, yung security natin ngayon, sigurado tayo na we are secure. So, balikan ko lang, the Boca World that was nangyari 7 years ago is already wala na yon. So, what we are now celebrating now is the situation na napakaganda na situation because of our coordination, because our pagkakaisa sa mga layunin natin na para gumanda ang kabuhayan ng Bangsamoro natin ngayon. Isang ribbon cutting ceremony din ang ginanap ng sumisimbolo ng pagbubukas ng mga serbisyo tulad ng Serbisyo Caravan Sam, Agri-Trade at LGU Showcase. Sa mga susunod pang araw, inaasahan ang mga aktibidad katulad ng bangka rowing, Quran reading at muhadara, ball games, muffer training and demonstrations, TikTok contest, tinig pamana, bayok and traditional attire showcase at motocross competition and exhibition. Sa huli, kagalakan at pasasalamat ang mensaheng handog ng mga residente ng SGA. Sa ikapitong taon po ng anibersaryo ng Isgada is napakasaya kasi nga sa taon na ito is andito na naman po tayo para magkita-kita and magkaroon ng interaction sa isa't isa at iba't ibang munisipyo po. I would like to thank na isa po kami sa nakarepresenta ng Malidegaw and may papakita po namin that how the culture is kung gaano ba kaganda ang culture ng Malidegaw, kung gaano ba ito ka-unite. Kagaya po ng aking kasuotan ngayon, ma'am, na nagsisimbolo kung gaano po ka-colorful ang aming tribe, like Lumad, Kristiyano, and Magindanaon. And that three tribe is unite as one. Happy 7th founding anniversary po sa SGA BARM. Itong ligawasan kasi, simula nung pumasok kami sa BARM government, malaki po talagang pinagkaiba ng lugar namin nung pumasok na po si BARM government po sa municipality of Ligawasan. Maraming proyekto po ang pumasok sa aming munisipyo. Lubos na nagpapasalamat po yung mga residente ng mga tao sa Ligawasan kasi unang-una yung road concreting namin, halos 80% po ng Ligawasan ay sementado na po yung kalsada namin doon, which is yung mga produkto ng mga tao po is madali na po nilang naipapalabas. Sana po tuloy-tuloy na po ang pagkakaisa po at saka yung ng mga projects po natin sa ating mga bayan po. Before po, maraming salamat po sa 7th anniversary po ng SGA BARM at nagpapasalamat po kami kasi dito po nahil sa aming municipality of Cadayangan at saka nagpapasalamat din po kami sa aming butihing mayor na si Mayor Honorable Duma Mascud dahil nakalahok po kami, ang aming organization po is Tumra Sinol Making Association at saka na-display namin po ang aming mga product. Napatunay po na ang Municipality of Cadayangan ay may product po na pure hand weaving inol po. Sobrang thankful po kasi umabot na po tayo sa 7th anniversary po ng BARM dahil po sa pakikilahok, pakikiisa at saka pakikipaglaban, dugo at pawis po ang ating puhunan para makuha po ang ating kapayapaan ng buong SGA BARM dito po sa Barangay Cadayangan po, Municipality of Cadayangan po. Kaya sobrang proud po kami sa lahat po ng namumuo ng BARM government po kasi hindi na tulad dati po
na ang mga civilian po ay nagtatago kung saan-saan dahil po sa natatakot po ang mga tao, civilian, sa mga sundalo. Pero ngayon po, ngayon na may BARM na tayo, ngayon po ay nagkakaisa ang Bangsamoro at saka mga Christian po. Sa pagdiriwang ng ika-7 foundation anniversary ng SGA, muling pinagtibay ng mga leader at mamamayan nito ang kanilang pagkakaisa, pakikiisa at patuloy na pagsulong ng mas matatag at maunlad na pamayanan. Sa pamamagitan ng iba't ibang programa at serbisyong inilapit sa mga residente, ipinapakita na ang 7 taon ay hindi lamang selebrasyon ng pagkakatatag, bagkus ay patunay ng patuloy na paglago at pagtutulungan. Mula dito sa Kadayangan SGA, Carmina Camid, BIO News. Upang masiguro na epektibo at tumutugon sa aktual na pangangailangan ng mga bata ang Supplementary Feeding Program, nagsagawa ang Ministry of Social Services and Development ng malawakang region-wide assessment sa iba't ibang daycare centers sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Personal na binisita ng MSSD ang mga daycare centers at nakipagdialogo sa mga child development workers at barangay health workers. Layunin ng pagsusuri na makuha ang aktual na karanasan ng mga implementers sa komunidad, matukoy ang mga hamon sa pagpapatupad ng programa at makakalap ng konkretong rekomendasyon para sa pagpapahusay nito. Ang assessment ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro government na gawing mas evidence-based at people-centered ang mga social protection programs, lalo na sa mga nutrisyon at early childhood development. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, muling pinagtibay ng MSSD ang pangako nitong tiyakin na ang bawat batang Bangsamoro ay may sapat na nutrisyon at mas maayos na simula ng buhay bilang pundasyon ng mas malusog at mas produktibong kinabukasan ng rehiyon. Samantala, patuloy naman na pinatitibay ng MSSD ang papel ng kababaihan sa Special Geographic Area sa pamamagitan ng serye ng Women Empowerment Sessions na nilahukan ng 60 kababaihan mula sa mga bayan ng Malidigaw, Tugunan Special Geographic Area nitong Pebrero 5, 2026. Ang mga kalahok ay miyembro ng Building Alliances for Bangsamoro Action Towards Women's Empowerment Association na aktibong tinutulungan ng MSSD upang maging mas organisado, may kaalaman at may kakayahang makilahok sa pag-unlad ng kanilang mga komunidad. 35 kababaihan mula sa Tugunan ang dumalo sa sesyon na ginanap sa Tugunan Municipal Hall, habang 25 naman mula sa Malidigaw ang lumahok sa aktibidad sa Multipurpose Hall ng Barangay Bataluan. Sa mga talakayan, pinalawak ang kalaman ng mga kalahok hinggil sa violence against women and children of VAUC, kabilang ang tamang referral pathways at proseso ng pagsasampa ng kaso. Katuwang ang mga VAU desk officers mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan, layunin nitong tiyakin na may sapat na kalaman ang mga kababaihan sa kanilang mga karapatan at sa mga mekanismong magpuprotekta sa kanila. Tinalakay rin ang mga mahahalagang paksa gaya ng self-enhancement at self-care, maternal and child health care, basic business management, skills training, at functional literacy and numeracy gamit ang training manual for women's empowerment na binuo ng Women's Welfare Program ng MSSD. Ayon sa MSSD, ang mga sesyon ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng Bangsamoro government upang palakasin ang kakayahan ng kababaihan bilang aktibong kalahok sa social at economic development. Sa pamamagitan nito, makakapagbigay ng kaalaman, kasanayan at suporta at inaasahang magiging handa ang mga kababaihan sa SGA na mag-ambag sa kaunlaran ng kanilang pamilya at komunidad. Pinayuhan naman ng Ministry of Health ang publiko na maging mapanuri at huwag basta maniwala sa mga kumakalat na maling impormasyon hinggil sa Nipah virus. Ayon sa MOH, wala pang naitatala na aktibong kaso ng Nipah virus sa Pilipinas sa kasalukuyan. Binigyang diin ng ahensya ang kahalagahan ng tamang kaalaman tungkol sa sakit kabilang na kung paano ito kumakalat, mga posibleng sintomas at mga hakbang sa pag-iwas upang maging handa at maprotektahan ang sarili at ang komunidad. Nananawagan din ang MOH na iwasan ang pagpapakalat ng hindi verified na balita at magtiwala lamang sa opisyal na anunsyo mula sa DOH at MOH at iba pang authorized agencies. Patuloy ang koordinasyon ng MOH sa mga
katuwang na institusyon upang tiyakin ang maagap na paghahanda, tamang impormasyon at kaligtasan ng publiko. Hinikayat din ang mamamayan na sundin ang mga rekomendasyong pangkalusugan at agad na kumonsulta sa health facilities kung may nararamdamang sintomas. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto na panahon sa ilang bahagi ng bansa ang localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinag-iingat naman ang lahat ng posibleng maidulot ng pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Johan Onayan Dipatuan ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro.